and sisters, pisahan natin yung mga tanungan at sa kay Brother Jeffrey Umbal. Brother Jeffrey Umbal, as to mute po. Brother Jeffrey? Hello po, magandang gabi sa lahat. Hello Yes, po. magandang gabi rin po. At isang kahilingan po, pakibuksan po ang ating kamera. Okay po. Ayan po. Okay. Ano po yung katanungan natin, kapatid? So, ang tanong ko po ay, kasi birthday ngayon ni Mama Mary. So, ano po ba yung mga tamang, ano ba? Ano po ba yung dahilan kung bakit September 8 ang birthday ng mahal na Birhen Maria? Ano ba ang patunay kung bakit September 8 O ang birthday an, ni Mama Mary, ni Mother an, Mary? Okay. ano po ba ang patunay na September 8 talaga yung birthday ni Mama Mary at anong taon siya isinilang? Okay, papasagot po natin yan sa ating kapatid dito, Brother Junri. Brother Junri? Yes. Rinig ba ako, bro? Naririnig, bro? Opo. Oo. Well, no. Significant year kung anong taon, ano pa, busy pa. So, before Christ yun. So, alam naman natin na ang pagbibilang ng taon nangyari lang after ng ano Domini, no? Sa panahon ng Panginoong ating Panginoong Jesucristo. So, before Christ, syempre, hindi pa matukoy ang taon, kaya nga ang mga scholar, palagi nilang ang kanilang kwintada, no, sa panahon before Christ is always BC, before Christ. So that was happen, syempre, no, fourth BC, I guess, ganun, mga ganung taon siguro, no, apat na siglo. Apat na siglo ba? Basta mga ganun, kapatid, no, hindi na natin matukoy kasi wala namang specific year talaga na binanggit ang simbahan kung kailan ang taon ng kapanganakan ng Inang Birheng Maria. So, hindi na natin yan, wag na natin yan problemahin, no? Pangalawa, ang tanong mo kung ano yung batayan ng simbahan, no, sa kapanganakan ng Inang Birheng Maria. Well, ito ay pag-aalala lamang, no? Pag-aalala natin sa kapanganakan ng ating Inang Birheng Maria, no? Dahil special po kasi na tao ang ating Inang Birheng Maria. Higit siya sa babae na lahat. Ano bang ibig sabihin nun? Siya lamang ang babae na bukod tanging namuhay na pinalaya sa kasalanan. Hindi man lang nabahiran ng kasalanan. Kaya nung pinagli siya ng kanyang ina, tinawag siya sa simbahan na Immaculate Conception or conceived without original sin, no? Nung pinaglihi pa lamang siya, ay wala na talaga siyang bahid ng kasalanan. Espesyal ang ating Inang Birheng Maria. So, yun ang ating inaalala, no? Dahil napag-alaman ng simbahan na at the very first moment of Mother Mary's life, siya ay isa ng modelo. Modelo na siya ng uh, modelo ng likas na ano na tawag din yung putli, ano yung putli is Tagalog? Putli, ano ba yung putli is Tagalog? Yung Malinis, bang bro. pure. Yan, Pure, pure. So in malinis. English, puro pala, no? So isa siyang modelo ng pureness, no? Yung talagang walang bahid ng kasalanan. So inalala ng simbahan 'yan para mapagnilayan natin mga Kristiyano, no, na yun pala ang plano ng Diyos sa lahat ng tao sana, no? Tulad ni Mother Mary na talagang preserve ng Diyos na hindi siya mabahiran ng kasalanan. So, ang ating simbahan ay nagdeklara ng dogma, no, na Immaculate Conception. So, ibig sabihin, nung pinagli pa lang si Inang Birheng Maria, siya ay kalinis-linisan, no? Wala siyang bahid ng kasalanan nung pinaglihi pa lamang siya ng kanyang ina sa sinapupunan.
At ang diniklara ng simbahan ang dogma na yan December 8. So December 8. So noong December 8, doon naman kinumpit ng simbahan ang kapanganakan ng Inang Birheng Maria. Kasi from December 8, so yun na yung nag-conceive ng ating Inang Birheng Maria. Nandun na siya sa tiyan ng kanyang ina na si Santa Ana. So from that very moment, December 8, binilang ng simbahan kasi in natural law, ang babae manganak 9 months, di ba? So every 9 Opo. months nanganganak ang babae. Kaya binilang ng simbahan from the day of conception, from the moment of Mother Mary's conception, then binilang ng siyam na buwan. So from December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. So September 8 ang pinaka-exact na ano ng simbahan na tawag ito, kalkulasyon ng simbahan, no? So pinaniniwalaan natin ngayon na itong araw na ito ay pag-aalala lamang noon sa kapanganakan ng Inang Birheng Maria, no? Pero hindi natin alam kung December 8 ba, September 8 ba talaga siya pinanganak. Ito ay pag-aalala lamang sa taon o sa panahon ng pinanganak ng ating Inang Birheng Maria ayon sa dogma ng simbahan na diniklara noong December 8 na Immaculate Conception. So pagpapaalala lang ito sa atin kapatid, no, na kailangan nating bigyang parangal ang kadakilaan ng Inang Birheng Maria, no, yung pagiging preserved niya, no, kasi she was preserved by God during her conception, then napatuloy yan hanggang sa siya ay lumaki, hanggang sa siya ay tinawag na Diyos, hanggang siya ay pinanganak niya ang ating Panginoong Jesucristo, hanggang sa siya ay namatay at inakyat sa langit, siya ay nanatiling pure, hindi siya kailanman nagkasala. So nag-start ang yung purity ni Mother Mary in her conception and yung kanyang kapanganakan. So inaalala natin yung kapatid. Yun ang turo ng simbahan. Kung bakit nagsiselebrate tayo ng kaarawan ng Inang Birheng Maria sa araw na ito.